Ngayon po, magbibigay pansin po tayo sa ating pong pag-aaral. Actually po, ang ating mensahe ngayon ay inspired ng aming pong sharing and counseling kagabi. Yes, opo. Kaya kumbaga, panatag na po ako sapagkat kagabi pa lang po, areglado na po ang mensaheng ating tatalakayin ngayon. Ito po'y bunga ng aming masarap at matamis na sharing. Kaya gusto ko pong i-shoutout ang mag-asawang Brother Jerome. Yes. Okay, good morning sa inyo. Good morning. And I hope na ngayon mas maganda na mapapakinggan mo ang ating naging sharing sa paraang ito ay mensahe. Okay? So, kasi po ang ating pong message, ang title po, Defeat the Devil. Let us defeat the devil. Okay? Atin pong talunin ang dyablo. Pagtagumpayan po natin, let us conquer, overcome the devil. Let us defeat the devil. Yan po. Kaya naintindihan nyo na po yung sinasabi ko kanina na talagang sa hindi ko maintindihan na kalagayan, paano nangyari yan? Si FDB na kahit walang alarm ay nagigising doon po sa mga oras na alas 4, pero kanina po, kundi pa ako ginising ng mahal kong asawa, shoutout po kay Ma'am Maris de Vega, kundi po niya ako ginising. Ano po? Sabi niya, pa, hindi ka ba mag-online ngayon? Kasi minsan iniisip niya na baka inassign ko po si PNG, kaya panatag po siya. Alright? So, kagabi po, maganda po yung sharing po namin. At exactly, sinabi ko na nakabuo ako, bagamat itong concept na ito ay dating concept na pwede pong maging review at paalala po sa marami. Let us defeat the devil. Kung interesado po kayo, magstay lamang po kayo. At sa mga nawala na po sa atin ngayon, dahil sa oras, naiintindihan ko po. Okay, bago tayo magpatuloy, shoutout kay Pastor Reder Lacuna. Ganon din po, shoutout kay Ma'am Melds Bayani. Magandang umaga po. Okay, so, ano yan? Chengwa? Okay, good morning, good morning. Okay, so, ang ating pong magiging teksto ay ang pamilyar sa atin. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. Magsisimula po ang aking pong pagbasa sa verse number 7. Ang ating pong magiging key text ay ang 8 and 9. Pero ang ating pong teksto, 1 Peter chapter 5, verses 7 to 10. Alright? 1 Peter chapter 5. Total, hindi pa naman po ako nagsisimula. So, kay Perry Gadi, EJ Palye, ang ating Deacon Preacher Dante Alcaraz, ayan, sige po. At sa Team Paris po yan, Deacon Dante, regards, lalo na sa iyong sweetheart, kay Sister Jojima, Ate Joji. Okay, so 1 Peter chapter 5, verses 7 to 10. Casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. And the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Ito po ang salita ng Diyos. Again, the title of my message this morning, let us defeat the devil. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this beautiful morning. Thank you for allowing us to have this Bible sharing. Lord, I pray that you will again guide us. May you settle our mind and our hearts. So God, forgive us sa amin pong mga kasalanan. And may you talk to us and teach us this morning through thy word. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang sumaway sa lahat ng gawa ng kaaway at ang pagpapala mo ay sumabawat isa po sa amin. Salamat po sa mga magsugid na taga-subaybay ng ministeryong ito. Umaasa po kami ng iyong masaganang pagpapala. Ito po, O Diyos, ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So actually po, magandang simulan po natin ang ating pong pag-aaral sa idea ng katotohanan
na ang Christian life, ito po ay battleground. Yes, ang usapang Kristiyanong pamumuhay ay usapang digmaan. Sa Ephesians chapter 6, binigyan tayo ng idea na ito po ay spiritual warfare. Yes, yun po ang reason kung bakit may mga pagkakataon na damang-dama po natin yan. At ang paalala nga po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, magpakatibay, magpakatapang, magpakatatag. Yan po ang sinabi po niya sa Ephesians chapter 6 verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers, against spiritual wickedness in high places, against, mga kapatid, yun po yung matinding, paalala ni Pablo, matindi ang labanan sa usapang spiritual na buhay. At tinitiyak ko po na makaka-relate po tayong lahat sapagkat nararanasan po natin yan bilang mga Kristiyano. Everyday sa buhay po natin, matindi po talaga ang labanan. Now sa teksto po natin, kung tutuusin, ang kausap po ni Apostle Peter dito ay ang mga kapwa niya, mga tagapanguna at tagapangasiwa sa gawain ng Panginoon. I mean, ang kausap po niya ay mga co-elders po niya. Yan po'y malinaw sa 1 Peter chapter 5, sa kabuuan. Di ba? Ang sabi po niya sa verse 1, for you to have an idea ng kausap po niya, kapwa niya manggagawa. Ang sabi niya sa verse number 1, the elders which are among you I exhort, who am also an elders, and a witness of the sufferings of Christ and a partaker of the glory that shall be revealed. Ang sabi niya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being Lord over God's heritage, but being example to the flock. And then ang encouragement sa kanila, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. And then sa mga susunod pang mga talata, nagbigay na po siya ng mga paalala sa usapang laban sa Kristyanismo. Laban natin against pride. Okay? Laban natin against pressure. At laban natin against pleasure. Yan po ang laban sa ating pong buhay Kristiyano. Ang laban natin sa buhay natin bilang Kristiyano, isa po dyan yung pride, yung tayo, yung kataasan, yung pagmamataas, yung pagmamapuri. So, pride, isa sa matinding laban natin. Yung ego natin, yung tayo mismo, mga kapatid, ego na ayaw masasaling, yung pong ego na kailangan tayo po ang nasa unahan, yun dapat tayo po ang magaling, mga kapatid, yun po ang problema. Matindi pong laban sa tinatawag nating pride sa mga churches, kaya nagkakaroon ng problema because of pride. Entitlement, yung kailangan bibigyan ng masyadong emphasis kung sino siya, ako ang pastor dito, ako ay preacher dito, ako ay deacon dito, ako ay director dito, ako ay, di ba, leader sa ministry na ito. Yung bang, kumbaga, well-emphasize yung position at yung manifestation ng tinatawag nating pride. So matinding laban po yan. Kaya nga sinasabi po ni Apostle Peter and even James na talagang sinasalangsang ng Panginoon ang mga palalo. Tinatakwil ng Diyos ang mga palalo. Let us face the fact na sa battle po natin sa kaaway, ang isang mabigat na laban natin is battle against pride. Ikalawa po yung battle against pressure. Naku, maniwala po kayo. Pagka ang isang tao namumroblema na at nadadala na ng problema, yan na po, dyan na po nakaka-windang-windang, sabi nga po nila, ang buhay. Diyan na po nawawala na sa direksyon. Diyan na po nagbibigay na ng justification sa lahat ng ginagawa. May pinagdadaanan ako, mabigat ang problema ko. Kung alam mo lang kung gaano kabigat ang problema ko, yan po ang mga heavy drama sa buhay because of the many problems, yung pressure. At yan po ang isa sa paraan ni Satan to put us down. Diba? To put pressure on us. So yung pride, isa yan sa atake ni Satan. Yung pressure, kaya nga sabi po niya, casting all your care upon Him. Diba? Ang sabi po ni Apostle Peter, ilagak nyo sa Diyos. Ano man ang problema natin, the best thing that we can do is to cast all our cares on the Lord. Ilagak natin sa Panginoon.
Kasi siyempre, pag binitbit po natin yan, mabibigatan po talaga tayo. Lalo na po kung ang dating ng atake sa buhay natin, di ba? Katulad po ng atake na naranasan po ni Job, na inatake sa pinansyal, inatake sa pisikal, inatake sa emosyon, inatake sa kaisipan, inatake sa kaibigan, inatake po sa asawa, 'di ba? Yung sabi ko nga, yung kabi-kabila na sinasabi ni Paul, 'di ba? Yung troubled, we are troubled on every side. So just try to picture that out, mga kapatid, that sometimes sa buhay po natin, kabi-kabila talaga. Financial problem, emotional problem, physical problem, social problem, mental problem, and also a spiritual problem. Just try to imagine. Paano natin kakayanin po yan? So the right thing to do and the best thing that we can do is to cast all our care on the Lord. Yun po ang sinabi niya, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So pinakikita po dito na ang talagang mabigat na laban natin ay battle against pride and battle against pressure. Ang hirap nung ganong kalagayan na kahit saan po ako sumuling, Bishop, kahit saan ako sumuling evangelist, kahit po saan sumuling ako pastor, problema, kabila, problema. Yes, ganyan umatake ang kaaway. Maglalagay siya ng mga bigat sa buhay mo para talaga talo ka niya, ma-down ka niya, ma-discourage ka niya. Mga kapatid, and then, another thing is pleasure. Diba? Pleasure. Kaya importante po na tayo maging aware. Ang mga bagay ng mundong ito, ang kalayawan sa mundong ito, ang laban natin against flesh, mga kapatid. Sabi po ng Bible, di ba? For we wrestle not against flesh and blood. Yes. Yung idea po, sapagkat inilalarawan po si Satan. But the way Satan is attacking us, he's using our flesh. Diba? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yung sinasabi po ni Paul that for we wrestle not against flesh and blood, si Satan po kasi tinutukoy doon na hindi siya laman. Diba? Importante, spiritual battle po yan. That is exactly the context. Yun po yung ibig niyang sabihin. But in the writing of the Apostle Paul, we can see that na ang isa sa matinding laban natin yung pleasure. And that is through the flesh, mga kapatid. Galatians chapter 5. This I say then, verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Mga kapatid, yung pong kahit linggo na, ang gusto mo matulog pa, diba? Yung bang, kumbaga, believer's breakfast na, dapat alas 5 nagtuturo ka na, dapat alas 5 nagsishare ka na, pero yung katawan mo gusto pa humiga, yung katawan mo gusto pa magpahinga, laban po yan. So, ang maganda lang, kahit mag-aalas 6 na, lumaban pa rin po. So, kita nyo, alam nyo minsan, pag nagsishare, kayo lang tinatamaan na yan. Pinatatamaan ko po sarili ko. Ito, intensyon na pinatatamaan ko ang sarili ko. But, it is exactly battle against the flesh. Kasi yung katawan natin, gusto niyan pahinga, gusto niyan yung kaginhawahan. Pero mga kapatid, may mga pagkakataong kailangan supilin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating laman para mapagtagumpayan po natin ang kaaway. So, mga kapatid, ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang kung papaano po ang encouragement for us to defeat the devil. But the battle is not easy. The battle is really hard. Matindi po ang laban because of the attack of the enemy. And I can say na sa usapang labanan po, mga kapatid, meron po tayong battle against pride, meron pong battle against pressures, and battle against pleasure. Yan po ang matitinding laban po natin. Yung kapalaluan, yung katayugan, yung kataasan, 'di ba? Yung pong hirap na hirap tayo pagka po yung sarili ang naapektuhan, sarili ang nasaktan, yung pong unforgiving spirit, yung pong condemning spirit, yung critical spirit, yung holier than thou attitude, mga manifestations po yan ng pride, mga kapatid. Yes. Ganun din po, magandang makita nyo po na yung mga problema sa buhay, hindi po tayo bibigyan ng Diyos.
ng sobrang bigat para sa atin. Yung level po, or po pwede nating sabihin, kaya nga sa sharing namin ng Dayagets, shout out sa mga Dayagets, ano po, yung sharing po namin mga kapatid, na hindi po tama yung mga eksena at dialogue po natin, yung mga kung tutuusin, pagka nag-express tayo, yung bang parang may hapyaw ng blame sa Diyos. Sobra-sobra naman tong nararanasan ko. 'Di ba? Parang labis naman to para maranasan ko ang lahat ng ito. Mga kapatid, indirectly, para bang ina-accuse natin ng Diyos that God is unfair, God is unreasonable, and God is unjust for allowing us to experience that battle or experiences sa buhay po natin. Kailanman di magiging totoo yan. Kasi ang Diyos nating matuwid, hindi ka susubukin, hindi ka hahayaan na paranasin ng mga bagay na higit sa kung ano yung biyaya na ipinagkaloob niya sa iyo. So I believe established na po. Kasi ang ating pag-uusap, direkta na po ito, paano ko matatalo yung diablo? Actually po, nung ilarawan po ni Paul, yung laban natin, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness, di ba? Against the rulers of the darkness. Mga kapatid, hindi po madali yun. Paano natin matatalo yan? Ang realidad nito, kung si Satanas at saka tayo, si Satan, powerful, tayo hindi. Kaya dito papasok ngayon yung pong turo ng salita ng Diyos na paano natin tatalunin ang napakahirap talunin na diablo. Okay? Ang susi ng lahat ay ang Diyos. Because greater is He that is in us than He that is in the world. Mas dakila ang Diyos na nasa sa atin kaysa sa kay Satanas na nasa sanglibutan ito. Okay? Eto na po. Direkta lang po ito. Ang naging payo ko po sa ating kapatid na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, kung paano natin matatalo ang ating pong kalaban, kung paano pong matatalo si Satan. Okay? Number 1, rebuke his words. Rebuke his words. Mga kapatid, actually po, nanggaling yung idea na to sa kapatid natin na sinasabi niya na parang literal na nakakarinig siya ng tinig. Yung bang parang nagbubulong sa kanya. I do not know kung nakaka-relate tayo sa katotohanan na hindi man po talaga audible voice. Diba? Sa reality po sa buhay natin, parang laging may mga bulong. Ito po yung influence of the devil. Yung kind of thoughts na inilalagay po ng diablo na parang salita na sinasabi sa iyo, gumibab ka na, mag-quit ka na, walang mangyayari sa buhay mo, bakit nangyari yan? Diba? Yung mga ganun po, mga kapatid. Diba? Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit na-experience mo yan? Kung talagang Kristiyano ka, bakit? Naaalala nyo ba yung words na yan? Naaalala nyo ba yung tinig na yan? So that is the voice of the devil. Kaya yung mga negative na kaisipan po, yung mga masasabi po nating negatibong mga kaisipan na pumapasok sa atin po, yun po yung mga words of the devil, mga kapatid. That is the way of the devil in attacking our minds. Na parang naririnig natin yung ganun tinig. So, ang maganda po, mga kapatid, for us to defeat the devil, rebuke his words. Rebuke his words. Diba? Naalala niyo po, sabi po ni Satan kay Jesus Christ, Matthew chapter 4, anong salita ng diablo? Kung talagang anak ka ng Diyos. O sa atin, kung talagang Kristiyano ka, bakit nagawa mo yan? Kung talagang Kristiyano ka, bakit ganito? Bakit ganyan? Kung talagang Kristiyano ka, bakit nasa ganyang sitwasyon ka? Kung talagang Kristiyano ka, yung mga tinig na ganyan, mga kapatid. Diba? Yan po yung kapag pinayagan natin, lulumpuhin po tayo niyan. Pagka pinayagan natin, mga kapatid, magiging diskurahe po tayo, madi-discourage po tayo. So the best thing that we can do is to rebuke the words of the devil. Yung mga tinig ng diablo na yan, sansalain po natin yan, i-rebuke natin yan. And the best way to rebuke the devil, to rebuke the words of the devil, is to use the word of God. Amen? If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Ano sabi ni Jesus Christ? As it is written, man shall not live by bread alone. Hanggang sa conversation po nila na yan, ipinakita po that the best way to resist the words of the devil is to use the word of God. Yun po ang kailangan, mga kapatid. Diba? Rebuke the words of the devil. Huwag yung ini-entertain natin. Huwag po yung ating pong talagang, kumbaga,
imbis na ating pong sansalain, to review, ang nangyayari po, tinatanggap natin Talagang nagdudwell sa isip natin, mga kapatid. So, rebuke the words of the devil. Second, resist the works of the devil. Kapag ka po yan, igawa ng dyablo, resist. Kapag ka yan, offer ng dyablo, resist. So, yun ang tamang gawin po natin. Rebuke the words of the devil and resist the works of the devil. Diba? Mga kapatid, sabi nga po, diba, sa ating pong teksto, be sober, be vigilant, 1 Peter 5:8. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kaya kapag ka yan ikasisila mo, kapag ka yan ikasisira mo, kapag ka yan ikawawasak mo, kapag ka yan ikagugulo mo, kapag ka yan ay talagang ikakoconfuse mo, mga gawa ng dyablo yan. Diba? Kaya dapat aware po tayo. Yan po ang sabi ni Paul sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians 2:11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. We need to be aware of the devices of the devil and even of the works of the devil. And it is good to somehow learn how to resist the works of the devil. Paggawa ng dyablo, resist natin. Diba? Huwag nating hayaang makapanaig po sa atin yan. Resist the works of the devil, mga kapatid. So what is number 1? Rebuke the words of the devil. Anong ipino-point out natin? Yung mga inilalagay niya sa ating pong isip, yung mga tinig niya sa atin, dapat nire-rebuke natin yan. Diba? Yung pong mga gawa ng dyablo, dapat nire-resist po natin yan. Tanggihan natin, itakwil natin ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Huwag tayong papasila sa kanya. So, mga kapatid, pangatlo po, maganda pong bagay na ating pong matutunan. Refuse the ways of the devil. Refuse the way of the devil. Kapag ka po ang pinag-uusapan lakad at daan natin, tingnan natin kung yan po ay lakad o daan ng dyablo, mga kapatid. Pagka kaparaan ng dyablo, refuse. Tanggihan natin, mga kapatid. Diba? Sawayin, rebuke, tanggihan, itakwil, resist, and then refuse the ways of the devil. So kaya nga ang Kristyano dapat habang tumatagal, lumalalim sa Panginoon. Dapat nasa sharpen ang ating pong discernment as we continue on. Kaya dito, sinasabi ko po, meron pong mga diskarte ng tao. Meron pong mga offer si Satan na kumbaga kaparaanan. Meron pong mga ways na ipapakita sa iyo si Satan. And ang tendency po natin, lalo na kung ang dating ng kanyang paraan, parang andali lang, parang iyon ang magiging solusyon. Mga kapatid, beware and be aware. Let us be sober, and be vigilant, be watchful, mga kapatid. Huwag tayong padadaig at huwag nating hahayaan na yung gusto ng dyablo, yung paraan ng dyablo, yun ang magawa po natin. Refuse the ways of the devil. Kung ito po ay hindi ayon sa paraan ng Diyos, automatic paraan ng dyablo yan. Diba? That is exactly dapat makita po natin. Ako bilang tao, yung akin pong pagiging tao, pagiging makasalanan, may mga paraan ako na hindi ayon sa paraan ng Diyos. Kaya tingnan niyo po sa Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung yan po ay way of death, mga kapatid, patungo sa kapahamakan o destruction, that is not the way of God. Ang way ng dyablo, mga kapatid, parang ang ganda, parang kay ayos-ayos, pero sa hulihan nito, destruction pala, kasiraan pala, kaguluhan pala, mga kapatid. Hindi magiging maganda ang bunga. Kaya ang sabi po, let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord. Ibig sabihin, yung panawagan po ng Diyos sa kanyang bayan, isa-isang tabi nyo yung daan ninyo, yung lakad ninyo. Ang tanong po, kung yung lakad ng Diyos sa kanila, paraan ng Diyos sa kanila,
Eh di dapat po mga kapatid, yun po ang pagpatuloy nila at ganapin nila. Pero bakit ang sabi po sa sulat po sa Isaiah chapter 55, let the wicked forsake his ways and the unrighteous man his thoughts. Bakit po ganon? Kasi ang tao sa kalikasan, andun tayo sa kung ano yung daan ng dyablo at kaparaanan ng dyablo. And again, ang isa sa pag-atake ng dyablo, bibigyan kanya ng it seems easy way para sa mga sitwasyon natin sa buhay. But be watchful. Be vigilant, mga kapatid. Tatandaan nyo na kapag yung gagawin nating hakbang, yung daan na yan, hindi daan ng Diyos, mga kapatid, hindi po magtatagumpayan. Lagi pong meron pong sila sa dulo ng lahat ng yan. So kaya, mga kapatid, let us defeat the devil by rebuking his words, okay, by resisting his works, by refusing his ways, and then by reversing his will. Reverse, doon po sa will ng dyablo. Ito, simpleng-simple lang. At natatandaan ko, meron po ako naging mensahe, ang title, Give Satan or Give the Devil a Headache. Pasakitin mo ang ulo ng dyablo. Mga kapatid, dito sa ating huling puntos, ipapakita ko po sa inyo na hindi nyo kailangang maging matagal o matanda ng Kristiyano para po talaga magkaroon tayo ng awareness sa tinatawag nating kagustuhan ng dyablo. So yung words of the devil, works of the devil, ways of the devil, will of the devil. Rebuke his words. Rebuke the words of the devil. Resist the works of the devil. Refuse the ways of the devil. And reverse the will of the devil. Sa bawat isa na gusto nating mapagtagumpayan si Satanas, kung ano yung gusto niya, maging pasaway ka sa kanya. Naku, ganda palang paalala doon, ano? Maging pasaway tayo kay Satan. Anong ibig sabihin? Na kung ano yung gusto ni Satan, yung kabaliktaran nun ang gawin natin. Mga pasaway kay Satan. Yan. Diba? So, mga kapatid, yun po ang challenge ko sa inyo. Hindi nyo kailangan napakalalim sa Bible. Ang ibig ko sabihin, para sa specificong tinutukoy ko. Ang kalooban ng Diyos, as we continue on, magpakalalim tayo sa Bible. But my point is that, hindi nyo kailangang dumating sa punto na napakalalim nyo sa Bible para po itong ating huling puntos na ito ay ating pong maunawaan. Simple lang po. Okay, tanong ko po sa inyo. Meron po bang gugustuhin ang dyablo para sa kapakanan mo? Ang dyablo po ba ay magiging concern sa iyo pong welfare? Ang dyablo po ba ay magmamalasakit sa iyo? Meron ba siyang gugustuhin? Na ito'y ikatatagumpay mo, ikabubuti mo, ikaiinam ninyo, di ba? Ikapagpapala mo. Siyempre, pagka will of the devil ang pinag-usapan natin, ang linaw-linaw po sa paglalarawan. Okay? Ang sabi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about. Ano ang hinahanap niya? Seeking whom he may devour. Okay? Sa Biblia po, yan ang dapat maintindihan natin. Gumagala siya, humahanap siya ng masisila niya, ng masisira niya. Ang kalooban ng Diyos, silain ka. Ang kalooban ng Diyos, silain ako. Ang kalooban ng Diyos, sirain po tayo. That is the will of the devil. Kaya wag na wag niyong hayaan na magkaroon ng, sasabihin natin kahit konting puwang sa utak at isip natin na ang dyablo po, ang iintindi niya, ikagaganda natin, ikabubuti natin, ikaayos natin. Ay, alam mo, ang gugustuhin ng dyablo, yung pamilya natin, solido. Ang gugustuhin ng dyablo, yung mapagpala tayo. Ang gugustuhin ng dyablo, yung matinubuhay natin. Ang gugustuhin ng dyablo, mga kapatid, kahit kailan, sa isang typical na pag-iisip, hindi mo kailangan maging malalim sa Bible. Alam mo, that when we talk, the will, the intention, and the desire of the devil, kumbaga, in picture, parang ganito po. Sa John 10:10, ang sabi, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So sa paglalarawan, ganyan nyo po pwedeng ilarawan si Satanas na ang kanyang gustong gawin, mga kapatid, to steal, di ba? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy.
Never nagugustuhin ni Satan na maging kagamit-gamit ka sa gawain ng Diyos. Never nagugustuhin ni Satan na maging masayang totoo ang buhay mo. Never nagugustuhin po ni Satan na ikaw ay magiging, masasabi nating, fruitful sa iyong spiritual life. Never that Satan will desire that for you. Never. 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 Hindi. Kaya yung palang isaksak mo na sa isip mo na walang magandang gustong gawin si Satanas sa buhay mo. Walang gugustuhing ikabubuti mo si Satan. Ang mga tirada niyan, mag-a-appear sa atin sa maayos. Diba? Na appearance. Kasi, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang tukso, hindi mo po pwedeng uutusan na lalayo sa iyo. Kasi hindi na siya magiging tukso. Kaya siya tukso, palapit lagi. Diba? At ang tukso, mga kapatid, hindi mag-a-appear sa iyo sa hindi kanasa-nasang kalagayan. Ibig sabihin po, ang temptation, darating po sa atin yan sa nakaka-attract na appearance. Diba? Pero tatandaan nyo na never nagugustuhin ni Satan ang ikabubuti mo. Kaya pagka iyan po ay hindi ayon sa salita ng Diyos, kapag iyan po ay hindi malinaw na gawa ng Diyos, kapag iyan po ay hindi paraan ng Diyos, rebuke, resist, and refuse. Anong ibig sabihin? Simple lang. Pag hindi po iyan salita ng Diyos, kapag hindi po iyan gawa ng Diyos, kapag hindi po iyan paraan ng Diyos, ang ibig sabihin yan, kagustuhan ng dyablo yan. Diba? Yan ay ang desire and will of the devil. Now, how can we overcome that? Paano natin makukonquer yung laban na yan? Ang kalaban natin yan, mga kapatid. Paano? Reverse the will of the devil. Lahat ng gusto niya. Ito ang maganda eh. Itong maganda. Tuklasin mo. Ano gusto ng dyablo? Gusto ba ng dyablo masaya ka? Hindi. So, sagutin natin. Anong gusto ng dyablo? Gusto ba ng dyablo malungkot ka? Opo. O di baliktarin mo. Kung gusto mo lang naman na talunin mo ang dyablo, lahat ng gusto niya, i-reverse mo. Reverse the will of the devil. Ang gusto ng dyablo, malungkot ka, baliktarin mo, maging masaya ka. Ang gusto ng dyablo, yung down ka, baliktarin mo, bumangon ka. Ang gusto ng dyablo, magulo isip mo, okay? Baliktarin mo, pumayapa ka. Lahat ng gusto ng dyablo. Ang gusto ng dyablo, kalayawan. O, baliktarin mo, kabanalan ang gustuhin mo. Ang gusto ng dyablo, yung wala kang ginagawa, baliktarin mo, gumawa ka para sa Panginoon. Diba? Ang gusto ng dyablo, magalit ka, baliktarin mo, magmahal ka. Lahat ng gusto ng dyablo, baliktarin mo, automatically, yung kalooban ng Diyos ang magagawa mo. Dahil yan lang naman po ang laban sa buhay. Diba? Satan's will versus God's will. Pagka hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, automatic, yung will ng dyablo ang ginagawa mo. Ang tinatalakay natin, how can we defeat the devil? By reversing his will. What he desires. Baliktarin mo lahat ng gusto ng dyablo. Mga kapatid, titiyakin ko sa iyo. Diba? Ang magagawa mo, yung gusto ng Diyos. Kaya nga, napaka-practical ng ating pong tinalakay ngayon. How can we defeat the devil? Diba? Let us defeat the devil. How? By rebuking the words of the devil, by resisting the works of the devil, by refusing the ways of the devil, and by reversing the will of the devil. May sense po ba, mga kapatid? Okay, eto po tayo. Ang sabi ng text natin, casting all your care upon Him. Kapag ka ikaw, problema mo, dala mo, pride ang tawag dyan. Sorry ha, kayabangan po yun. Kayabangan po yun. Kaya sabi ko sa inyo, yun ang matinding laban natin. Ang matinding laban natin, yung laban sa pride. Tutulungan ka na ng Diyos. Magmamalaki ka pa sa Kanya. Gusto na ng Diyos na tulungan ka sa problema mo. Ikaw pa magbibitbit. Ano tawag dyan? Di ba? Masyado tayong tiwala sa sarili natin. So mga kapatid, learn to cast all our cares on the Lord. So, nandun yung pride.
Kapag ka ayaw mong ilagak sa Diyos, pagka ayaw mong itiwala sa Diyos. O, ngayon, dahil ayaw mong itiwala sa Diyos, na kanino ngayon yung bigat? Nasa iyo. O, yan naman yung pressure. Yan naman yung pressure. Kaya sabi ko sa inyo, battle against pride and battle against pressure. 'Di ba? Kung ikaw ay talagang masyado sa iyong pride, na ayaw mong ilagak at ayaw mong itiwala sa Diyos, yung problema mo, mabigat po yan, mga kapatid. Pressure yan. Pressure. At alam nyo, kapag ka na-pressure na ang tao, kahit saan, ang taong nagigipit, kahit sa pangit, kumakapit. Diba? Kahit sa patalim, kumakapit. Kaya nandyan po na talagang kapag ka hindi makapagtiwala sa Diyos, gagawa ng sariling diskarte, gagawa ng sariling paraan, kasi ang mangyayari sa iyo, makikinig ka na sa tinig niya. 'Di ba? So, aayon ka na. 'Di ba? Aayon ka na sa gawa niya, sa kanyang paraan. So, ang mangyayari po, ang masusunod na siya. Samantalang kung i-rebuke mo, i-resist mo, i-refuse mo, at i-reverse mo, mga kapatid, panalo po tayo doon. Kaya yung pride, pressure, and pleasure, matinding laban yan. Kaya ang tama, ang sabi ng verse number 8, okay, be sober, be vigilant because your adversary the devil. Ibig sabihin, 'di ba? Matapos sabihin ni Peter, casting all your care upon him. Sabi niya, mag-ingat ka, magbantay ka. Kasi pagka ikaw, nagmatigas, nagmataas, kapag ka ikaw hindi naglagak ng iyong kabigatan sa Panginoon, magbantay ka. Why? Kasi humahanap lang na masisira at masisila ang diablo. Be sober, be vigilant because your adversary the devil is a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Ano pong gagawin natin? Whom resist is steadfast in the faith. That is the best thing. That is the right thing to do. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Kung tutusin, wala, pare-pareho lang po tayo. We are under attack of the devil, mga kapatid. All of us for sure. If you are a genuine believer, expect that the devil will always attack you. And the only way for us to defeat the devil ay yung mga pinag-aaralan po natin ngayon. Itong tinalakay natin ngayon. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. And the assurance, mga kapatid, na meron po tayo ay yung pong katotohanan ng sinabi ng verse number 10. But the God of all grace, praise God, we have the God of all grace. Our God is the God of all grace. He is the God of all comfort. He is the God of all, sabihin natin, blessings and grace, mga kapatid. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, strengthen, establish, strengthen, settle you. So tagumpay, kung magtitiwala tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't forget, kung may notes kayo, yan ang lagi niyong tatandaan. Pagka may atake si Satan sa inyo, sa isip, kung ano-ano ang salitang nilalagay niya, kung naririnig nyo sa kanya, kung ano-ano yung mga kaisipan na inilalagay niya sa atin, tapos ganito yung mga gawa niya, ito yung paraang itinuturo niya, ito yung kagustuhan niya. Mga kapatid, rebuke the words of the devil, resist the works of the devil, refuse the ways of the devil, and reverse the will of the devil. Sa kalunduan ng lahat, tagumpay, laban sa diablo. Brethren, let us defeat the devil. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mga kapatid, meron pong sure success and victory kapag ka ang Diyos ang kasama natin. Why? Because if God be for us, who can be against us? Ngayong umagang ito, I hope and I pray na tayo po'y muling napagpala sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Amen? So tayo po ay magtatapos sa panalangin at tayo po nawa ay muling nahamon at natuto sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, marahil ngayong umagang ito, habang nakikinig po kami, kitang-kita naming totoong-totoo
na sa buhay Kristiyano, ito po ay araw-araw na battle, araw-araw na pakikipagdigma. And thank you, Lord, for teaching us this morning. Thank you for this message. We really need this message, O God. And Lord, may you please give us victory. May you give us strength so that we can conquer the enemy. Help us, O Lord. Guide us, O Lord. And please continue to work in our lives. Ngayong umagang ito, ngayong sandaling ito, hiling ko po na ang mga meron pong present battles, na kung saan hirap na hirap, Panginoon, hiling ko po na tulungan mo po. Sa biyahe mo, sa kalakasan mo, Panginoon, tulungan mo po. Kung meron man pong pride na talagang kitang-kita namin sa aming buhay, isurrender na po namin ito sa iyo, Panginoon. Kung kami po ay may mga nararanasang matitinding pressure, ilagak na po namin sa iyo, Panginoon. At kung sakali man na may mga offer si Satan na hahatak sa amin palayo sa iyo at magpapasaya sa amin lampong laman sa sarili, dakilang Diyos, lahat ng ito, hiling po namin ang kalakasan mo. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Panginoon sa assurance na meron po kami dahil sa iyo at sa iyong salita. Pagpalain mo po kami, aming dakilang Diyos, at bigyan ng lakas at tagumpay sa aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Na-bless po ba kayo? So again, humingi po ako ng pasensya sa kinauukulan. I'm very sorry na na-late po ako ngayon. Pero malakas po ang conviction na ito po ay ating pong talakayin, ito po ay ating pag-aralan, and I know na ito po ay blessing sa bawat isa sa atin. Wag ho tayong pakakasiguro, sapagkat lahat tayo walang po pwedeng ipangahas kundi ang ating Panginoon. So let us continue to trust the Lord and to rely on the power of God. Mga kapatid, sa palagay ko po, dapat pinag-aaralan natin, dapat matutunan natin kung paano matatalo natin ang dyablo sa ating pambuhay. Andyan po siya lagi. He's the God of this world. Di po ba? He's the God of this world. And He's powerful. Sa totoo lang, He's powerful. But the good thing, sa totoong kalagayan po natin bilang Kristiyano, our God is more powerful. Our God is powerful. Di ba? More powerful than Satan. So, greater is He that is in us. Thank you po. Thank you so much po sa inyong lahat.